ang epekto ng kasalanan. Ang epekto ng kasalanan. So, kung titignan po natin mga kapatid, napakalaki na naging epekto ng kasalanan sa mundong ito. Amen. Lalo na sa tao. Napakalaki, mga kapatid. Gaya ng bagay na hinalimbawa ko sa inyo kanina, dapat ang tao hindi na naghihirap, hindi nagdurusa, hindi na problema sa lahat ng kanyang kakainin. Hindi niya na kailangan magtrabaho para kumita ng pera. Hindi niya na kailangan magpawis para kumain. Hindi na po mga kapatid. Kasi sa panahon noon, ang tao ay namumuhay siya ng masaya, masagana. Wala na siyang wala na siyang hahanapin. Lahat ng nasa Eden ay nandoon na. Right. Amen. Wala na siyang hahanapin kasi bago nilikha ng Diyos ang tao, ay nilikha muna ng Diyos ang lahat ng mga kailangan. Amen. Ng tao. Amen po ba? Right. Nilikha niya muna po mga kapatid. At nung nilikha niya ang lahat ng bagay sa mundong ito, lahat ng pangangailangan ng tao, sa kanilikha ang tao. Nung nilikha ng tao, wala na siyang ibang iisipin pa. Ang iisipin niya lang, maghihintay lang siya sa pagbaba ng Panginoon, pupurihin niya, sasambahin niya, sasalubungin niya. Ganon lang dapat ang purpose ng tao. Gaya rin ang sabi ko sa inyo kanina, dapat ang tao, hallelujah, ang tao hindi na namumroblema, wala na siyang problema, wala na siyang stress. Ano po ba? Wala na po mga kapatid. Kasi lahat nandun na po mga kapatid. Ngunit dahil sa kasalanan, ano po ang nangyari? Ano ang nangyari mga kapatid? Dahil sa kasalanan, naging ganito ang ating mundo. Ang tao nagkanya-kanya, naging makasarili sa kanyang buhay. Ang tao na dapat hindi mamamatay, nagkaroon ng kamatayan. Amen. Na dapat mabubuhay siya ng mahaba, na napakahaba. Amen? Pero dahil sa kasalanan, ito ang naging epekto. Ito pang isa. Dapat ang tao hindi makakaramdam ng sakit. Anumang karamdaman. Amen? Wala. Hindi niya dapat mararamdaman ng sakit. Walang sakit. Kasi lahat sagana. Kahit ang iyong katawan, sagana. Amen po ba, mga kapatid? So, yan po, mga kapatid. Pero ang naging resulta, eto na. Pero hindi kayo nagtataka. Kahit na ang tao ay nagkasala, kahit na ang tao ay nagkamali, pero may Diyos pa rin na nagmamahal sa atin, na nagbigay ng pag-asa pa rin. Kahit na ang tao ay nakikita niya na hindi nakarapat-dapat yan eh. Makasalanan na eh, hindi na dapat karapat-dapat yan. Pero hindi yun ang tinignan ng Diyos. May Diyos na nagmahal pa rin sa atin. May Diyos na nag-unawa pa rin sa atin. May Diyos na nagbigay pa rin ng halaga sa atin. Amen. Kahit hindi na tayo kahalaga-halaga. Right. Amen. Wala naman tayo talagang halaga eh. Sa totoo lang, sa harapan ng Diyos. Kahit anong oras pwedeng kunin ng Diyos ang ating buhay eh. Pero hindi niya ginagawa kasi bakit? Ang Diyos laging nagbibigay ng pag-asa sa tao. Amen. Laging may nakikitang pag-asa. Tignan ninyo mga kapatid, kung ang Diyos laging may nakikitang pag-asa, dapat tayo rin laging merong nakikitang pag-asa. Kaya mga kapatid, sa mga taong nagsasabi na wala na siyang pag-asa, hindi na siya karapat-dapat, makasalanan siya, marumi siya, gaano man kakapal ang kanyang kasalanan, mga kapatid, sa lahat ng nagsasabi ng ganun, isip mo lang yun. Kasi yun kasi ang epekto ng kasalanan.
Pero ang Diyos, laging may nakikitang pag-asa sa'yo. Laging nakatingin sa'yo na merong pag-asa, na malaking pag-asa. Kaya minsan sa mga tao, hindi ko maintindihan, hindi ko maunawaan sila. Kung bakit po mga kapatid, pagka nagkamali sila, nagkasala sila, ang solusyon nila, lumayo sa Diyos. Di ba? Umalis, hindi magpatuloy. Yun lagi ang solusyon nila mga kapatid. Hindi ba pwede pagka nagkamali, mas lalo kang lumapit sa Diyos? Mas lalo mong ihingi ng tawad, mas lalo mong iiyak sa Diyos, mas lalo mong iluhod sa harapan ng Diyos. Kasi ang Diyos, tandaan nyo, sabi ng Biblia, ang Diyos hindi naman siya bingi para hindi marinig ang iyong dalangin. At higit sa lahat, hindi naman siya bulag para hindi kanya makita. At higit sa lahat, hindi naman iba ang Diyos. Amen. Para hindi ka pagbigyan sa iyong kahilingan. Mga kapatid, hindi iba ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, hallelujah, ito po ang naging resulta. Pero kahit naging ganito ang resulta o epekto ng kasalanan sa buhay ng tao, pero meron pa rin pag-asa. May pag-asa pa rin na ibinibigay ang Diyos sa atin. So, mga kapatid, may tatlong bagay ulit tayong pag-aaralan sa oras po na ito. Handa na kayo? Amen. Sa pag-aaralan natin, hindi tayo lalayo sa verse na binasa natin. Pwede ulitin ko lang yung pagbabasa ng verse. Sabi dito sa Genesis 3 verse 2 hanggang 5 na sinasabi, at sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakain kami. 3. Datapwa, sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain yaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. At at sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. 5. Sapagkat talastas ng Diyos, na sa araw na kayo'y kumain yaon, ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. So, sa verse 5, mga kapatid, hindi tayo lalayo dito sa tatlong bagay na gusto kong ibigay sa inyo. At yung tatlong bagay na yon, naging malaking epekto sa atin. No? Napakalaki na naging epekto sa atin, mga kapatid. Tatlong bagay lang yun, pero sa tutusin lang marami. Pero tatlong bagay lang ang aking gustong ibigay sa bawat isa po sa inyo. O sa bawat isa sa atin sa pag-aaral natin ng salita ng Panginoon. So, mga kapatid, handa na? Amen. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. So, una mga kapatid, sabi ko sa inyo, hindi tayo lalayo sa verse 5. Sabi dito, na sa araw na kayo'y kumain yaon, ay madidilat nga ang inyong mata. So, ito yung isa na naging epekto, mga kapatid, sa atin. Alam niyo po mga kapatid, malaking tulong yung mata sa atin eh. Amen. Kasi kung wala tayong mata, wala tayong nakikita, naku, lahat tayo nangangapa. Amen. Di ba? Imagine ninyo, yung bulan. Di ba? Hindi niya masilayan yung ganda ng mundo. Amen? Wala siyang nakikita, mga kapatid. So, malaki mga kapatid, ang halaga ng mata sa atin. Kaya dapat ang mata na meron tayo, ginagamit natin ito sa tama. Bakit sinasabi kong dapat natin itong gamitin sa tama? Kasi minsan, nagagamit din ito sa mali. Amen. So, may mga bagay na dapat tayo bilang isang mga Kristyano, dapat alam natin kung saan dapat natin ito gamitin. Amen. Ang ating mga mata. Hindi lang tayo basta tayo tingin ng tingin, pag maganda, ala, sige ka. Hindi, maganda din, sige ka. Diba? Kasi tandaan ninyo, pagka ang mata ninyo ay ginamit ninyo sa mali, tandaan ninyo, lahat ng gagawin ninyo mali na rin. Totoo. Ang ganda dun. Diba?
Marami mga kapatid. So, dapat alam natin kung saan natin ito dapat gamitin. Basahin natin ang Matthew 6:22 hanggang 23. Ang ilawan ng katawan ay ang mata. Kung tapat nga ang inyong mata, ang bunga ng katawan mo, ang buong katawan mo'y mapupuspos ng liwanag. 23. Datapat kung masama ang iyong mata, ang buong katawan mo'y mapupuspos ng kadiliman. Kaya't kung ang ilaw na sumasa iyo ay kadiliman, gaano kalaki ang kadiliman? So, tignan niyo po mga kapatid. Sabi ng Biblia, una, ang ilaw ng katawan, alin? Ang ating mata. So, sa pamamagitan ng ating mata, sa pamamagitan ng ating mata, nagliliwanag yung ating katawan. Siya ang nagbibigay liwanag sa ating katawan, mga kapatid. No, kasi ay nasabi, ang ilawan ng katawan ay ang mata. Yan ang ilawan ng ating katawan. Amen. Kaya nga sabi ng Biblia po, mga kapatid, kung tapat ang iyong mata, mapupuspos ng liwanag ang iyong katawan. Kaya mga kapatid, kung tapat ang iyong mata, mapupuspos ng liwanag ang iyong katawan. So, ibig sabihin mga kapatid, pag ang mata mo ay tapat, ito yung nagdadala sa'yo sa kabutihan. Amen? Ito yung nagdadala sa'yo sa lahat ng uri na kung saan mas mapapabuti ka, mas mapapaayos ka. Kaya kung minsan tayo, tingin lang tayo ng tingin, kung tayo tingin lang ng tingin, mga kapatid, pag gwapo, sige, ang gwapo niya. Nung naging sila na, naging mag-asawa na sila, yun, pinagsisipa-sipa na lang. Kailangan ingat tayo sa pagtitingin-tingin natin. Amen? Kasi magkakaroon ka ng problema bandang huli. Magkakaproblema ka. Hindi lahat ng maganda sa paningin mo, okay, tama, ayos. Tandaan mo. Pag lagi mong tinitignan yung ganda sa umpisa, yung ganda sa harap mo, pero yung nasa likod, nagbibigay ng kadiliman pala sa'yo. Amen? Amen. Kailangan tignan natin ng mabuti. Gamitin natin ng tama. Huwag tayo agad-agad. Yan kasi yung unang nabuksan kasi ang ating mga mata eh. Kaya yung nabuksan yun, mga kapatid, nakita natin, nasilayan natin yung mabuti at masama. Amen? So yan po mga kapatid. Ngunit sabi naman mga kapatid, kung masama naman ang mata, mapupuspos ng kadiliman ang buong katawan mo. Ito naman ang problema. Amen? Kung masama naman ang mata mo, mapupuspos ng kadiliman ang buong mong katawan. Kaya tignan ninyo, kaya nga mata rin ang ginamit ng Panginoon eh. Lahat ng mga bulag, no, lahat sila ay nasa kadiliman. Di ba sabi ng Biblia? Sabi ng salita ng Panginoon, pagka sila'y bulag sa katotohanan, bulag sa aral ni Kristo, kaya ang nangyayari, yung kanilang mga ginagawa, puro pang kadiliman. Puro dilim. Yun ang lagi ang nasa nila, na nakikita nila, na akala nila, tama. Laging tama. Pero hindi nila alam, nasa kadiliman sila. Sabi ng Panginoon. Amen. Mga kapatid, binuksan na ng Diyos yung ating mga mata. Alam na natin kung ano yung tama at mali. Amen? Alam na natin mga kapatid kung ano yung sitwasyon. Pag ginawa natin ang isang bagay na yan, alam na natin kung ano ang magiging maidudulot nyo sa atin. Alam na natin kung ano yung magiging sitwasyon po na yun mga kapatid. So, kaya nga sabi mga kapatid, hallelujah, kung ang ilaw na sumasa iyo ay kadiliman, gaano kalaki ang kadiliman? Kung ang ilaw na nasa iyo ay kadiliman, gaano kalaki yung kadiliman na yun sa iyo? Kaya nga tignan nyo, sobrang laki.
sa mga taong bulag sa katotohanan, bulag sa aral ni Kristo, ayaw tanggapin ang aral ni Kristo. Tingnan mo, lagi sila, nasa kadiliman sila, bulag sila. Ang lawak ng kanilang kadiliman. Kaya malaya sila lahat eh. Lahat ng gusto nilang gawin, malaya sila eh. Lahat ng gusto nila, basta sa sarili nila, na ikasasaya nila. Basta, okay lang yan, kahit papalipas lang, maging masaya lang, kahit mali. Di ba? So, hindi po nagiging tama mga kapatid. Diyan po ang naging epekto ng kasalanan sa atin. So, napakalaki na naging epekto po sa atin, mga kapatid. Ngayon, ito naman ang sinasabi ng Biblia. No, sabi dito sa Matthew 18:9, sabi diyan, at kung ang mata mo ang makapagpapatisod sa iyo, ay tukutin mo at iyong itapon. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na iisa ang mata, kaysa may dalawang mata na maibulit ka sa apoy ng impyerno. So, spiritual natin to pag-aaralan, dapat ayusin natin ang paggamit natin ng mata. Ayusin natin. Tignan natin ang mabuti. Silayan natin ang mabuti kung magiging maganda ba ang maidudulot nito, magiging maayos ba sa bandang huli. Mga kapatid, kung tama ba talaga ito, baka una lang to eh. Baka hanggang umpisa lang to. Kaya mga kapatid, ito yung bagay na lagi kong sinasabi sa inyo. Huwag lagi tayong titingin sa umpisa o sa unahan. Kailangan lagi natin tignan yung dulo. Amen. Amen? Kasi ang dulo kasi lagi, alam nyo, yung dulo kasi yan lagi ang finish line. Suriin natin ng mabuti, mga kapatid. Suriin po natin ng mabuti. Huwag po natin hayaan na ang mata natin ang magiging makaka-apekto ito. Ito ang magpapalayo sa atin sa paglilingkod natin sa Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, maraming mga bagay na inilagay si Satanas sa sanlibutan para mahikayat ka. Kaya po ang mata mo ay gagamitin mo sa mga bagay na nasa sanlibutan ito, maliligaw ka talaga. Maliligaw ka. Maliligaw ka mga kapatid. So, dapat nating gamitin ito ng tama. Pangalawa, mga kapatid, ito ang maganda. Magiging parang Diyos. Kaya nga mga kapatid, maraming tao, nagiging Diyos sila sa kanilang sarili. Amen? Lalo na, pagka nasa mataas na katungkulan. Kasi pag nasa mataas na katungkulan, feeling mo, Diyos ka. Kasi lahat pwede mong iutos eh. Pwede mong, boss ka eh. Ganon mga kapatid. So, ito ang isa rin na naging epekto sa atin mga kapatid. Sabi, magiging parang Diyos. Totoo po yan. Di ba nung tayo nasa sanlibutan, wala tayong ibang ginudyo sa sarili lang natin? Wala tayong ibang sinusunod kung hindi yung sarili natin. Wala tayong tinitignan kung hindi yung sarili natin. Walang ibang mahalaga kung hindi yung sarili natin. Puro sarili. Di ba? Puro ganun po mga kapatid. Wala tayong ibang tinitignan. Puro sarili natin. Ganun. Hindi natin tinitignan ang ibang tao, yung halaga ng ibang tao. Natitignan naman natin, pero mas nangingibabaw pa rin yung sarili natin. Amen. Ibig sabihin, sa madaling salita, kung tayo wala sa Panginoon, makasarili tayo. Amen. Amen? Makasarili po tayo mga kapatid. So ito isa, sabi dito sa 2 Timothy 3:2 na sinasabi, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. So may isang word dito na binanggit yung una. Sabi sa Bibliang ito, ang tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Itong verse na ito, itong 2 Timothy 3:2, kung babasahin natin ito mula 1, kung babasahin natin ito pababa, tumutukoy ito sa mga huling araw, na mga mangyayari sa huling araw po mga kapatid. At totoo po, tayo ay mga nasa mga huling araw na at nangyayari na. Ang tao ay nagiging makasarili na.
Amen. Tignan ninyo, kahit buntis, nakatayo, nakikita na ng marami, hindi pa rin pinapaupo. Matanda, ganun din. Di ba? Napakabihira na lang sa tao na tumulong sa kanyang kapwa. Mga kapatid. So, ganun na po ang nagiging resulta ng ating panahon ngayon. Kasi bakit? Ito na kasi yung mga huling araw eh. Right. Nasa mga huling araw na tayo. Kaya mga kapatid, bantay-bantayan po natin ang ating mga sarili. Baka hindi natin alam, nagiging makasarili rin pala tayo. Amen. Bantay-bantayan po natin. Baka hindi natin alam, nagiging makasarili tayo. Ginagawa na pala nating Diyos ang sarili natin. Hindi pwedeng ganun. Amen. Tandaan ninyo, tayo mga lingkod na ng Panginoon. Dapat hindi na tayo nabubuhay para lang sa sarili natin. Amen? Yan po mga kapatid. Una, sabi, ulitin ko, ang tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Kung i-translate natin ito sa Greek, mga kapatid, sabi sa Greek, philatos. Philatos. P-H-I-L-A-U-T-O-S. Philatos. No? Pag isinali natin ito sa English, ay tumutukoy ito sa self-loving, selfish. Self-loving o selfish. Di ba? Nagiging selfish tayo sa sarili natin kung minsan. So marami na po mga kapatid na ganito na nagiging selfish. At kukunin pa natin ang pinaka-meaning nito, sabi sa Google mga kapatid, sabi, appreciation of one's own work or virtue. Ibig sabihin po mga kapatid, isang pagpapahalaga sa sarili. Yun yung mga kapatid na tinutukoy ko sa inyo kaganina. Na wala siyang ibang pinapahalagahan sa kanya kung hindi yung sarili niya. Puro sarili niya lang mga kapatid, sarili lang niya ng sarili. Puro sarili niya lang ang iniintindi niya. Sunod mga kapatid, yung pangalawa, sabi naman dito, proper regard for and attention to one's own happiness or well-being. So ito naman yung masyado siya mga kapatid na wala siyang ibang iniisip sa sarili niyang kaligayahan. Puro kaligayahan lang mga kapatid. Sabi, wastong paggalang at pansin sa sariling kaligayahan o kapakanan. Wala siyang iniisip. Basta gawin niya yung mga bagay kung saan siya masaya. Sige siya. Go siya. Kaya ganun din mga kapatid. Wala siyang ibang iniisip kung hindi yung puro kapakanan niya lang. Kapakanan niya lang. Mga kapatid. Ganun po mga kapatid yung ginagawa niyang Diyos ang kanyang sarili. O magiging maibigin sa kanyang sarili po mga kapatid. At yung pangatlo, sabi dito, implanted love of or pride in oneself. Ito naman mga kapatid, yung labis-labis na pagmamahal sa kanyang sarili. At pagmamalaki sa kanyang sarili. So, pumapasok din yan, di ba? Para sa pagyayabang. Amen. Yan po mga kapatid. Yung mga bagay na ibig sabihin ng ang tao ay magiging maibigin na sa kanilang sarili. Kaya mga kapatid, dami. Ang daming ganito. Amen? Kaya ano po ang nangyayari mga kapatid? Yung pag-ibig ng tao mas lalong lumiliit, umiikli. Nawawala na ng pag-ibig. So, yun din naman din kasi mga kapatid yung sinasabi ng Biblia sa mga huling araw na mangyayari sa tao Basahin natin, ipagpatuloy natin mga kapatid. Sa 2 Timothy 3:2-5 na sinasabi dito, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mamapagmalaki, mapagtungayaw, masuwain sa mga magulang,
mga walang turing, mga walang kabanalan. 3, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti. So, ito na po ngayon talaga ang nangyayari sa mga. So, tignan ninyo po mga kapatid. Ulitin ko, yung naging epekto ng kasalanan sa atin. Di ba? So, alam niyo po mga kapatid, tama naman si Satanas eh. Sa kanyang sinabi, pag kinain niyo yan, magiging parang Diyos kayo. Tama. Di ba? Tama si Satanas. Pag kinain niyo yan, magiging parang Diyos kayo. Kaya ano pong nangyayari? Ang tao nagiging Diyos sa kanilang sarili. Amen? So, yan po. Yan po, mga kapatid, yung mga nabanggit. No? Mga nabanggit ng Biblia na sa mga huling araw o sa panahon o naging epekto ng kasalanan sa atin. Kaya mga kapatid, akin pong uulitin sa inyo at sasabihin, ingat-ingat po tayo. Baka sa nabanggit sa 2 Timothy 3, 2 hanggang 5, baka hindi natin nalalaman, isa na pala dito sa mga ginagawa natin. Kaya nga sabi ng Biblia, di ba, magbantay kayo. Amen. Magbantay kayo. Dapat lagi tayong magbantay sa ating mga sarili. Amen po ba mga kapatid? Amen. So, praise the Lord. Ito naman yung pangatlo. Pangatlo mga kapatid na sinasabi ng Biblia. Ito naman. Nakakakilala ng mabuti at masama. So, ito yung huli. No? Tignan natin mga kapatid. Mga kapatid, ibig sabihin, ang tao noon hindi bukas ang kanilang isip sa mabuti at masama. Hindi bukas. Parang, yun nga yung sasabi, di ba? Ayun yung panahon ng innocent. Inosente sila sa lahat ng kasalanan. Inosente sila. Parang yung isipin mo, parang yung batang sanggol, mga kapatid. Di ba? Walang alam yan, o hindi, umiyak ng umunga. Hindi nila alam kung ano yung, kung hubad ba sila o nakadamit ba sila. Wala silang alam, mga kapatid. So, ganun ang tao noon, inosente sa kasalanan. Pero mga kapatid, nung sila'y nagkasala, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, nakita nila kung ano yung mabuti at masama. Nabuksan ang kanilang pag-iisip po, mga kapatid. Una, sabi dito, dahil sa kasalanan, nabuksan ang kanilang isip sa mabuti at masama. Nabuksan yan. Sige nga, pakibasa nga po natin, mga kapatid, ang Genesis 3. Genesis chapter 3, verse 7 hanggang 12. Pakibasa nga, mga kapatid. Sabi po dito sa 7, at nadilat kapwa ang kanilang mga mata at kanilang nakilala sila'y mga hubad at sila'y tumain ng mga dahon ng puno ng higos at kanilang ginawang panapi. 8. At narinig nila ang tinig ng Panginoon na lumalakad sa alamanan sa kalimlim ng araw at nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa harapan ng Panginoong Diyos sa pagitan ng punong kahoy sa alamanan. 9. At tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanyang sinabi, saan ka naroon? Sabi ng 10. At sinabi niya, narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago. 12. At sinabi niya, sino nagsabi sa iyo, ikaw ay hubad? Nakakain ka ba ng bungang puno ng kahoy na inutos ko sa iyong huwag mong kainin? Sabi ng 12. At sinabi ng lalaki, ang babaeng binigay mong aking kasamahin ay siyang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at aking kinain. Yan. So, tignan ninyo po ha. Babaybayin po natin. Iisa-isayin natin, mga kapatid. Tignan niyo po yung pangyayari dito. Kasi sabi, mabubuksan eh. Nabuksan kasi yung kanilang kaisipan sa mabuti at masama. Nabuksan po, mga kapatid. So, sabi dito una na sinasabi diyan, nakita nila ang kanilang mga sarili na hubad.
Doon pa lang, nakita na nila yung tama at mali. Amen. Di ba? Nabuksan na agad ang kanilang kaisipan sa tama, sa masama at sa mabuti at masama. Nagkaroon sila ng mali siya. Kaya nung nakita nila na pareho silang hubad, anong nangyari? Nagtago sila, di ba? Nagtago sila, mga kapatid. Kasi nakita nagkaroon na sila ng mali siya Nabuksan. Nabuksan, mga kapatid. So, sunod. Yung sunod naman, mga kapatid, na sinasabi, narinig nila ang tinig ng Diyos, sila ay nagtago. Yan. Nung narinig nila yung tinig ng Diyos, nagtago sila. Kasi bakit nagtago? Alam niyo po, mga kapatid, pag ang tao may kasalanan, natural talaga nagtatago. Amen. Kahit saan, mga kapatid, pagka alam niya may kasalanan siya at may mali siya, magtatago siya, hindi siya magpapakita muna. Umiiwas siya, lumalayo siya. Kaya nga, mga kapatid, yung pala rin pala, naiintindihan ko. Kaya pala ang tao, pagka nagkamali, nagkasala, ang ibang mga kapatid, lumalayo sa Panginoon. Kasi alam nila, may kasalanan sila. Pero mali pa rin eh. Amen? Mali pa rin na lumayo ka eh. Right. Mali pa rin na umalis ka eh. Mali pa rin na bumalik ka sa dati mong ginagawa. Mga kapatid. So, ganun po. Kaya nung panahon na ito, nung narinig nila ang tinig ng Diyos, ano nangyari? Sabi, ang tago sila. Adan, nasaan kayo? Panginoon, nandito po kami. Kami po ay nagtago sapagkat kami hubad. Diba? Nabuksan ang kanilang kaisipan sa mabuti at masama. Kaya ano po ang nangyari, mga kapatid? Sino nagsabi? Sabi ng Diyos, sino nagsabi na ikaw ay hubad? Sino nagsabi sa iyo? Nakakain ka ba ng punong kahoy na ipinagbabawal sa iyo? Ito pang masaklap. Ang sunod, number 3, sila'y nagturuan. Panginoon, kasi yung babae na ibinigay mo sa akin. Di ba? Kaya tayo ganun din eh. Wala ko sa lalo dyan, siya yun eh. Hindi ako siya. Nagtuturuan tayo. Paghugas ng plato, siya na lang muna. Siya muna. Hindi, ikaw na. Siya na. Pinagbabasag. So, yan po, mga kapatid. No, yung tatlong bagay na ibinigay ko sa inyo, yun na yung naging malaking epekto sa atin. Doon pa lang sa mata eh. Di ba? Naging bulag na tayo sa katotohanan eh. Yung mga panahon na yun eh. Naging malaki ng epekto sa atin, kaya lahat gusto natin gawin. Kung ano yung makita natin, sige tayo. Ano pa, yung ginagawa nating Diyos ang ating sarili. Wala tayong iba, walang ibang mahalaga kung hindi puro ating sarili. Sarili lang natin ang sarili. Gusto natin yung ikasasaya lang ng sarili natin. Masyado tayong selfish. Napaka-selfish natin. Minsan may ganun din, mga kapatid, kahit anak siya ng Diyos, may ganun pa rin. Naging selfish sa kanyang sarili, mga kapatid. So, mga kapatid, ngayon hindi na tayo dapat maging ganun. Kaya naging ganyan ang tao dahil sa kasalanan. Amen. Dahil sa pagsuway. Dahil po sa kaya kagaya ng mga kapatid, pinapa-imagine ko po sa inyo, di ba? Kung sakaling hindi nagkasala ang tao, ano kaya ang naging resulta? Di ba ang saya? Di ba ang sarap mamuhay ng ganun? Wala kang kasalanan, wala kang problema. Kaya ngayon, mga kapatid, anong nangyayari? Bawat pagkakamali natin, pinagdudusahan natin. Amen. Yan din ang sabi ng Biblia po, mga kapatid. Kaya kung ano ang iyong ginagawa, makikita sa bunga. Kung masama ang iyong ginagawa, masama rin ang magiging bunga. Pero kung mabuti ang iyong ginagawa, magiging mabuti rin ang iyong bunga. Ang magiging bunga nito. Kaya mga kapatid, pag tayo nagkakamali, ay asahan mo, may bunga yan, abangan mo, ihanda mo ang sarili mo. Laging may bunga, mga kapatid. Kaya nga sabi, mga kapatid, di ba?
sa Biblia, sa Old Testament, dalawa lang yung inilagay sa atin ng Diyos. Ano? Sumpa at buhay. Dalawa lang mga kapatid ang inilagay sa atin. Ngayon, kung gusto mo ng sumpa, madali lang. Maging bulag ka. Lahat magagawa mo, lahat ng gusto mo. Walang masama sa'yo. Walang bawal-bawal sa'yo. Kasi bakit? Bulag ka. Bulag ka, mga kapatid. So, sa ganung paraan, ginagawa mo rin ang sarili na Diyos, mga kapatid. Kasi pinahalagahan mo ang iyong sarili. Ngayon, mga kapatid, ito yung bagay na ating pinag-aralan ngayon na magbigay aral sa bawat isa sa atin. Ngayon, mga kapatid, bago po ako magtapos, ito naman yung ibinibigay sa atin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Teka lang. Sabi dito, pag tayo ay nanatili sa mga ganitong bagay, sabi ng Biblia, sabi, mga kapatid, mananatili tayong mamumuhay sa kadiliman. Tama? Pag tayo ay nagpatuloy sa ganitong sitwasyon, sa ganitong pamumuhay natin. No? So, pangalawa, mamumuhay tayo na walang ibang Diyos kung hindi ang ating mga sarili. 3, mananatili tayong bukas sa paggawa ng masama. 4, mas lalo tayong mapupunta sa kapahamakan. Yan po ang mas lalong magiging resulta sa bawat isa sa atin. Pero ito naman po mga kapatid ang good news sa atin, sa bawat isa sa atin. Basahin natin ang Roma 6:18 na sinasabi po dito, at yamang pinalaya kayo sa kasalanan, ay naging mga alipin kayo ng katuwiran. So mga kapatid, kahit ganon yung naging sitwasyon natin, ganon ang naging epekto ng kasalanan sa buhay natin mga kapatid. Pero sabi, yamang pinalaya kayo sa kasalanan. Pinalaya na tayo ng Diyos sa kasalanan. Kaya lahat tayo mga kapatid na nabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, pinalaya tayo sa kasalanan. Dahil pinalaya tayo sa kasalanan, huwag nating hayaan na mawalan ng kabuluhan yung pagiging malaya natin. Pahalagahan natin ang pagiging malaya natin mga kapatid. Dahil pinalaya tayo sa kasalanan, sabi, ay naging mga alipin kayo. Naging mga alipin tayo ng katuwiran. Naging alipin na tayo ngayon ng katuwiran mga kapatid. Hindi na tayo nabubuhay sa mga bagay na sa mata na yung mata natin na napupuno ng kadiliman. Hindi na tayo namumuhay na ginagawa nating Diyos ang ating mga sarili o pinapahalagahan lang walang iba kundi sarili natin. Pinalaya na tayo sa ganyang sitwasyon. Amen. Pinalaya na po tayo sa ganyang sitwasyon mga kapatid. Ngayon, ang gustong iparating sa bawat isa sa atin mga kapatid, malaya na tayo, malaya na kayo. Nasa katuwiran na kayo. Kaya yung katuwiran na yon, ipamuhay nyo yun. Ipamuhay natin yun. Ipamuhay natin yun. Kasi hindi ka na namumuhay sa kasalanan. Nilinis ka na, pinatawad ka na, binigyan ka na ng pag-asa ng Diyos. Tignan ninyo, napakaswerte natin bilang isang tao. Natutusin lang, sabi ko diba sa inyo, wala naman tayong kwenta sa harapan ng Diyos eh. Hindi naman dapat tayo bigyan pa ng halaga eh. Pero anong ginawa ng Panginoon? Dahil sa pag-ibig ng Diyos, ginawa niya yun. Mahal niya tayo. Kahit paulit-ulit tayong nagkakasala, paulit-ulit tayong nagkakamali sa buhay natin, pero ang Diyos hindi kayo nagtataka, patuloy pa rin siya nagpapatawad sa iyo. Amen. Thank you, Lord. Patuloy niya pa rin, ipinaparamdam sa iyo yung presensya niya. Kahit paulit-ulit ka na nagkakasala, pero yung presence niya, ipinaparamdam niya pa rin sa iyo. Wow. Amen. Kahit paulit-ulit ka na nagkakasala, pero ang kanyang salita hindi nagsasawa magpaalala sa iyo. Amen. Thank you, Lord. Amen. Nananatili pa rin. Ito pa masaklap. Kahit paulit-ulit ka nang nagkakasala, yung biyaya ng Diyos, lagi pa rin nasa iyo. Amen. Amen. Praise the Lord. So ganun kabuti ang Diyos sa atin, kahit nagkamali ka na, kahit nagkasala ka na,
kahit lumalangoy ka na sa kasalanan yung panahon na yun. No, para ka ng sabi to, yung para ka lang isang putik na duming-dumi sa iyong katawan, pero dinampot ka ng Panginoon, binihisan ka ng Panginoon, hinugasan ka ng Panginoon, at inilagay ka niya sa katuwiran. Wow, amen. Amen? Kaya yun po mga kapatid, mga kapatid, huwag po nating hayaan na mawala tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi ko maintindihan. Bakit ganon? Bakit ganon maraming mga Kristiyano na ipinagpapalit nila ang kaligtasan sa sanlibutan ulit? Amen. Hindi ko maintindihan. Buhay na wala hanggan na ang ino-offer ng Diyos sa bawat isa sa atin, sa lahat ng tao, pero binabali, wala pa rin ng tao. Katotohanan na yung ibinibigay sa atin, pero ang tao, nagbubulag-bulagan pa rin at nagbibingi-bingihan pa rin sa katotohanan. Amen. Di ba? Kaya mga kapatid, ito ang pinakamasaklap. Kawawa ang mga tao na ganun, na nagbubulag-bulagan, na nagbibingi-bingihan sa katotohanan. Kawawa. Darating ang panahon. Ngayon, hindi nila mararamdaman yan. Pero pagdating ng panahon, sa paghuhukom, doon natin malalaman. Amen. Doon natin malalaman, mga kapatid. Pagdating sa paghuhukom. Ngayon, tatawa-tawa ka. Ngayon, ang saya-saya mo. Ngayon, nagagawa mo lahat ng gusto mo. Pero pagdating ng panahon, pagbalik ng Diyos, ito ang tandaan mo. Baka sabihin lang sa'yo ng Panginoon, ginawa mo lahat ng gusto mo nung ikaw nabubuhay. Parang, alam mo yung katulad yung sa mayaman, kay Lazaro at sa mayaman. Di ba? Ang Panginoon, di ba humihingi siya ng tulong sa Panginoon? Ano sabi ng anong sabi? Nung ikaw nabubuhay, yung nasa lupa ka, nagawa mo lahat ng gusto mo, nagpakasasa ka sa lahat ng kayamanan mo. Pero ito si Lazaro, nagdusa siya sa lupa. Kaya nararapat lang siya dito. Yung mga kapatid, at sana mga kapatid, huwag pong mangyari sa atin yun. Yung bagay na ganun. Sayang. Kung sasayangin natin ito, kung aalisin natin ito, kung lalayo pa tayo. Amen? Wala namang ibang hangad ang Diyos sa atin, kung hindi mapabuti ka, mapaayos ka eh. Ayusin ka. Kasi bakit? Sira kasi tayo eh. Marumi kasi tayo eh. Makasalanan kasi tayo eh. Kaya ang gusto ng Diyos, linisin ka, ayusin ka. Yun ang gusto ng Diyos. Amen. Sa bawat isa sa atin. Ngayon mga kapatid, praise the Lord, tayo tumayo. Tayo magpuri sa Panginoon sa oras na ito. Ngayon isipin ninyo, ano pa ba ang dapat gawin ng Panginoon? Ano pa ba ang dapat gawin ng Diyos sa inyo? Para makilala lang natin siya. Para makilala nyo lang siya. Hindi pa ba sapat yung krus? Hindi pa ba sapat yung ibinigay niya yung kanyang sarili? Hindi pa ba yun sapat? Alam niyo mga kapatid, maraming tao winawala ng kabuluhan yung pagkapako ng Diyos sa krus. Winawala niya ng kabuluhan mga kapatid. Ang daming tao. Napakaliit lang ng pananaw nila sa Diyos. Napakaliit lang ng tingin nila sa paglilingkod sa Diyos. Napakaliit lang. Hallelujah, ng pagkakilala nila sa Diyos. Kaya ang huli pa rin mga kapatid, dahil maliit lang yun, yung sarili pa rin nila ang sinusunod nila. Kaya yung mga pinagbabawal ng Diyos, yung mga sinasabing hindi, wag yan, hindi yan, pero yun ang gusto mo pa rin na ginagawa. Kasi bakit? Patuloy tayo nagbubulag-bulagan. Patuloy tayong nagbibingi-bingihan sa salita ng Diyos. Gusto kang iligtas ng Diyos. Yun ang gusto ng Diyos. Yun ang gusto ng Diyos na makasama ka niya pagdating ng panahon. Pero bakit ang tao ay patuloy na lumalayo sa Kanya? Right. Amen. Bakit patuloy na lumalayo? Bakit walang pakialam sa salita ng Diyos? Kahit paulit-ulit niya nang naririnig. Pero bakit winawala niya pa rin ang kabuluhan? Ito ang isa. Nasa mga huling araw na tayo. Kaya mga kapatid, tayong mga nakakilala na nakatitira, manatili lang tayo.
Manatili lang tayo maglingkod sa Diyos. Kahit naghihirap ka, kahit nagdudusa ka, kahit nagdidikdik ka na lang ng asin, mga kapatid. Manatili ka lang na naglilingkod sa Diyos. Kasi yung wala sa kanila, meron ka. Sino? Si Kristo. Amen. Si Kristo ang nasa sa iyo. Kahit sila mayaman, kahit sila nag-uulam ng mga masasarap, kumakain ng masasarap, kumakain sa mga restaurant na mayayaman, pero kahit ikaw nagdidikdik ka lang ng asin, okay lang yan. Meron kang Kristo, meron kang Diyos na magliligtas sa iyo pagdating ng panahon. Hallelujah. Amen. Merong Diyos. Merong Diyos na magliligtas pagdating ng panahon. May Diyos na babalik. May Diyos na babalik. Gaya ni Lazaro, naniniwala siya, mga kapatid. Kahit na namumulot lang siya ng mga mungo sa ilalim ng limesa ng mayaman. Kahit yung kanyang mga sugat ay dinidilaan na lang ng aso, okay lang yun. Kasi alam ko't naniniwala ko si Lazaro, mga kapatid. Kasi pagdating ng panahon, alam niya kung saan siya pupunta. Pero yung mayaman, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Amen. Hindi niya alam, kapatid. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya pareho silang namatay. Nakita natin kung ano ang pagkakaiba ng dalawa. Amen. Right. Amen? Kaya mga kapatid, manatili tayo. Huwag tayong bibitaw. Kahit anong mangyari, kahit anong maging sitwasyon natin, manatili lang tayo. Kasi buhay na wala hanggang ang pinag-uusapan dito. Kaligtasan ang pinag-uusapan dito, mga kapatid. Kasi darating ang panahon, haharap ka sa Diyos na i-welcome ka niya sa kanyang kaharian. Welcome! Welcome ka! Yes, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Napakasarap magpuri sa Panginoon, mga kapatid. Oh God, sige, come on! Purihin natin ang Diyos sa oras na ito. Purihin natin ang Diyos na makapangyarihan. Magpasalamat ka! Magpasalamat ka sa Panginoon. Kasi binigyan ka ng pag-asa ng Diyos. Pinatawad ka ng Diyos. Kahit gaano ka karumi, kapatid, pininis ka pa rin ng Diyos. Kahit gaano ka kapal ang iyong kasalanan, pinatawad ka pa rin niya. Hindi niya tinignan ang iyong kasalanan. Hindi niya tinignan kung gaano ka karumi. At tinignan niya ang iyong puso na nagpapalik sa Kanya. Oh, Jesus. Hallelujah! Glory to God. Oh, glory to God! Jesus, hallelujah. Yun ang tinitingnan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Thank you, Jesus. Kaya mga kapatid, Salamat po, come on. Panginoon. Purihin natin ang ating Panginoon sa oras na ito. Hallelujah! Hallelujah! Hindi sayang ang lahat ng ating mga paghihirap. Praise the Lord. Hindi sayang ang lahat ng ating paglilingkod. Salamat. Nakikita ng Diyos ang iyong paghihirap para sa Kanya. Yes, Jesus. Nakikita yun ng Diyos.